Matapos maabot ang level 1, labis na namangha si Grid sa mga benepisyo ng kanyang klase bilang tagapagmana ni Pagma. Ang klase ng Pagma's Descendant ay nagbigay sa kanya ng sobrang taas na stats 182 stat points imbes na ang karaniwang 22 para sa level 1. Lalo siyang natuwa nang malaman kung gaano kalakas na siya. Bumalik si Grid kay Smith, ang panday na dati nagmaliit sa kanya, pero ngayon ay humihingi ng tawad at nagpapakita ng respeto. Ipinakilala ni Smith kay Grid ang Jaffa Arrows, mga espesyal na palaso na may halong Jaffa, isang materyal na nagbibigay sa mga palaso ng kakayahang huwag pansinin ang bahagi ng depensa ng kalaban. Sabik si Grid na matutunan ito, hindi lang para kumita ng pera kundi para maging mas malakas. Natuto si Grid ng masalimuot na proseso ng smelting, pagtanggal ng impurities, at paggawa ng bakal. Dahil sa kanyang kakaibang kakayahan bilang tagapagmana ni Pagma, nagagawa niyang sukatin ang temperatura ng blast furnace ng eksaktong tama, na nagpapaangat sa kanyang kakayahan sa paggawa ng armas. Ang mga natatangi niyang kakayahan ay nagbibigay daan para mabilis niyang matapos ang proseso at makagawa ng Jaffa ingots, na lalong ikinahanga ni Smith. Habang ginagawa ang mga Jaffa arrows, ang pagkaintindi ni Grid sa mga materyales ay umabot sa 100%, kaya't nagawa niyang perpektuhin ang mga ulo ng palaso at ang mga katawan nito. Lubos na humanga si Smith sa bilis ng pagkatuto ni Grid, at kinumpara pa siya sa maalamat na si Pagma. Nang matapos ni Grid ang proseso, pinili pa niyang i-temper ang mga ulo ng palaso. Isang teknika na nagpapataas sa tibay ng mga ito. Sa kanyang pagkagulat, napa-activate ni Grid ang legendary Blacksmith's Breath, isang bihirang passive skill na nagpapataas ng stats ng mga ginawang item ng 5% at nagbibigay ng espesyal na abilidad. Dahil dito, ang Jaffa Arrow na ginawa niya ay nakatanggap ng rating na epic, na nagtaas ng attack power nito sa 35-42 at nagbigay ng kakayahang lubusang huwag pansinin ang depensa ng kalaban sa ilang pagkakataon. Ginawa nitong mas malakas ang mga palaso kumpara sa karamihan ng mga sandata ng level 20. Ginantimpalaan ng system si Grid sa paggawa ng isang epic grade item, itinaas ang lahat ng kanyang stats ng 4 at pinalawak ang kanyang reputasyon sa buong kontinente ng 80. Nakakuha rin siya ng 300 experience points na nagpa-level up sa kanya sa level 3. Bagamat tagumpay, nalungkot si Grid na isang palaso at hindi espada ang unang epic item na nagawa niya, pero labis pa rin ang kanyang kasiyahan sa resulta. Dahil sa kanilang mataas na affinity, binigyan ni Smith si Grid ng 100 Jaffa arrows at 3 Jaffa ingots bilang pasasalamat. Lubos na humanga si Smith kay Grid at iminungkahi pang manatili ito para magtrabaho kasama siya, ngunit magalang na tumanggi si Grid, sabik na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at gamitin ang kanyang mga bagong kasanayan. Plano niyang ibenta ang mga palaso sa bayan para pondohan ang kanyang pag-alis mula sa nayon. Habang papalabas si Grid sa smithy, iniisip niya ang kanyang hinaharap. Sa kanyang mga epic arrows, handa na siyang ipakita sa mundo ang kanyang kakayahan sa paggawa at magpatunay ng kanyang halaga sa mga pinakamalalakas na manlalaro. Puno ng pag-asa at determinasyon, handa si Grid na magdala ng mga kamanghamanghang bagay sa mga iba pang gumagamit at magtagumpay sa kanyang mga mithiin. Ang Sedeca Guild, pinamumunuan ni Jeshuka, ay nagsasagawa ng raid laban sa Guardian of the Forest. Ngunit kahit na nakuha nila ang boss, karamihan sa mga miyembro ay namatay habang lumalaban sa mga mas mababang kalaban, na nagresulta sa malalaking pagkalugi. Iuulat ni Regis ang lot na kinabibilangan ng 30 Black Iron Ores, 7 Orichalcum Ores, at isang bihirang Blue Orichalcum Ore, ngunit ang lubos na hinahanap na Amethyst Shield, ay hindi bumagsak, na ikinadismaya ng guild. Sinabi ni Vantner na kaunti lang ang nakuha nila kahit isang buong araw silang nakipaglaban. Kinumpirma ni Thoban na 75 miyembro, kabilang na ang maraming guildmates, ang namatay dahil sa pagdami ng mga golems na sumobra sa kanila habang nakikipaglaban ang pangunahing puwersa sa boss. Inamin ni Jeshuka na ang hirap ng S-grade na nakalink na quest ay mas mataas kaysa inaasahan nila, at kailangan nila ng bagong mga estratehiya. Sa Byron Village, napansin ni Jeshuka na ang ika-4 na pagsubok ng raid ay walang naging resulta, kaya't ang interes ng mga gumagamit ay bumababa, na maaaring makaapekto sa mga susunod na raid.
Dahil maliit ngunit elite ang guild na binuo ng mga top rankers mula sa nakaraang MMORPG, madalas silang umaasa sa mga panlabas na manlalaro para sa mga raid, ngunit tila umaabot na ito sa hangganan. Iminungkahi ni Tobin na itigil muna ang raid at ituon ng pansin sa pagpapalakas ng kanilang mga sarili. Pumayag si Jishuka at iniutos sa guild na mag-level up at pagandahin ang kanilang mga kagamitan. Binibigyan niya sila ng 3 buwang palugit. Lahat ng miyembro ay kailangang makakuha ng 15 level, habang si Riges ay inaasahang makakakuha ng 20, binalaan niya sila na ang kabiguan ay kamatayan. Biniro ni Vantner si Riges tungkol sa pagiging seryoso ni Jishuka, alam niyang hindi ito nagbibiro. Nagtapos ang eksena na muling nagtutok ang guild sa kanilang sariling paglago upang maghanda para sa susunod na hamon. Si Jishuka, ang guildmaster ng Sedika Guild, ay nagmamasid sa auction house at naghahanap ng mga Jaffa arrows. Sa kanyang pag-check, natuklasan niya na may nagbebenta ng mga epic grade arrows sa isang napakamahal na presyo, na 3 beses ang halaga ng normal na arrow. Ang mga arrow na ito ay may napakataas na stats, kaya hindi siya makapaniwala na wala pang nakagawa ng ganoong klase ng armas. Iniisip niya na baka may blacksmith na mas mahusay pa sa mga kilalang top rankers tulad ni Panmir at Steng. Samantala, si Riges ay nag-aalala sa kanyang kakayahang makapag-level up ng 20 beses sa loob ng 3 buwan, habang si Vantner ay nagbiro sa kanya tungkol sa pagiging seryoso ni Jishuka sa pagbabantang papatayin sila kung hindi sila umabot sa required levels. Sinasabi ni Jishuka na kailangan nilang maghanap ng blacksmith upang makahanap ng mga bagong armas at kagamitan, at nagbago ang kanilang focus mula sa mga raids patungo sa pagpapalakas ng kanilang guild. Sa kabilang dako, si Panmir, ang nangungunang blacksmith sa buong laro, ay nakakaalam tungkol sa epic grade arrow at nag-aalala kung sino ang gumawa nito. Iniisip niya kung sino ang maaaring maging master craftsman na makapagbuo ng ganitong mataas na kalidad na item, lalo na't siya mismo ay hindi tinatawag na master craftsman sa mga description ng laro. Sa totoong buhay, si Yang Wu ay nag-aalala tungkol sa kanyang pinansyal na kalagayan at nagpaplanong magtrabaho sa construction site. Habang nagmamadali siya sa labor office, pinigilan siya ng kanyang ama na magtrabaho at inalok siya ng pera para magpahinga, na nagbigay diin sa halaga ng kanyang pamilya. Nakaramdam siya ng pagmamalaki at pasasalamat para sa kanilang suporta at nagpa siya na ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang utang, na naging dahilan upang muling pag-isipan ang kanyang sitwasyon. Si Greed ay nag-aalala tungkol sa kanyang sitwasyon sa laro matapos niyang bayaran ang kanyang utang. Ngayon, wala na siyang natirang pera sa kanyang account at nawawala ng motibasyon na maglaro. Habang sinusuri ang presyo ng mga arrow sa auction house, nagulat siya nang makita ang halaga na 72 silvers bawat arrow. Ang dami ng mga arrow na naibenta ay umabot sa 79, na nangangahulugang kumita siya ng halos 80,000 won sa loob ng 6 na oras mula sa pagbibenta ng mga epic grade arrows. Ang pera na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at nagpasya siyang hindi na kailangang magtrabaho sa labor office. Subalit, hindi niya maiwasang magalit sa mataas na komisyon ng auction house at mga fees na kinakailangan niyang bayaran, na nagbigay sa kanya ng ideya na umalis sa lugar dahil sa panganib ng mga labis na gastos. Sa paglalakbay, nakipag-usap siya sa isang carriageman, na nagbigay ng impormasyon na ang beginners village ay tinatawag na Winston. Ayon sa carriageman, ang lugar na ito ay magbabago sa isang lungsod dahil sa pagdami ng populasyon at ang bagong city lord ay mula sa pamilyang Stein. Napamilyar sa kanya, nang umabot na sila sa kanilang destinasyon, ang excitement at pag-asa ni Greed ay tumataas, nag-aabang sa mga bagong pagkakataon at hamon na darating sa kanyang paglalaro. Ang pagdating sa Winston ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa kanyang adventure at ang posibilidad na maging matagumpay sa mundo ng Satisfy.